Welcome sa another or last part ng ating wedding series vlogs. So, dito, isi-share ko kung ano yung mga ginawa ko na DIY for our wedding. Usually, ito yung mga tiny details na akala ko madali lang pero medyo time-consuming din siya. As a bride budgetarian, yes naman, ako yung nag-design ng wedding invitation namin. Pero dun sa part ng QR, sa dress code and color coding, nag-seek ako ng help from my friend na wedding supplier din. Kita nyo naman, may palogo pa si Madam. Ayan. Pero yung pag-print niyan, syempre, nag-brainstorming kami ni ate, friend. Print namin siya sa transparent na sticker para hindi na kami gagamit ng papel tapos adhesive tape. So, parang tipid na rin siya. 2-in-1 na. Actually, may mga peg ako na nakita from Orange Up. Pero, syempre, medyo pricey yon and nagko-cost cutting tayo. Kaya, yan na lang. Kumbaga, maganda naman siya at presentable naman. Tapos, affordable din yung costing niya. Ayan nga pala yung itsura ng logo. So, bumili naman ako naming wedding ring box online. Trinay kong makuha yung kulay ng aming motif. Pero, yan na yung pinaka-blue niya. Para naman sa aking mga bridesmaids, so, bumili lang ako ng mga ilang pang-arte nila. Ano yun, yung alam kong magagamit nila. Mahilig din naman ako sa mga lip tints, sa mga lip products. So, sakto naman na naglabas ng bagong product si Arcadia Beauty, not sponsored. And gusto kong itry yung product nila. Kumuha din ako ng para sa akin na ayan, i-open ko, i-inspect ko, itatry ko, isuswatch. So far, as a personal consumer, and yung mga bridesmaids ko din, nagbigay ng feedback na nagustuhan nila and naubos nila agad kasi everyday use nila yung lip tint. For sure, during na this time na napapanood nyo tong vlog ko, is yung iba sa inyo nakapag-try na nitong product and mag-a-agree sa sinabi ko. The next day, dumating na yung ibang items ko for groomsmen and additional items for bridesmaids. So, sa mga abay kong lalaki, ang binigay ko is necktie. While sa mga girls, nag-add ako ng mirror na personalized. And then, some wooden comb to pair with it. And of course, syempre yung lip tints from Arcadia. Syempre, since it's a gift, kailangan maging presentable. So, bumili ako ng color blue na shredded paper. And then, yung box is color pink. Yung first try ko dyan ng pag-assemble ng box, medyo nangangapa pa ako. Syempre, yung mga succeeding na ginawa ko, medyo gamay ko na. So, pasensya na kung kanino natapat yung box na yan. Parang trial. Bagal kong makabuo ng isang piece ng gift. Pero sa totoo lang, na-enjoy ko siya kahit time-consuming siya. Talagang masasabi ko na hands-on ako sa wedding ko kasi even itong tiny detail is ako ang gumawa. Siyempre, yung husband-to-be ko is ibang part naman ng wedding namin ang naging participation niya. Mostly on legal documents, paperworks, and all. And this is the final product.
may pakulo dun sa mall na pinagbilhan namin ng sapato. Syempre, trinay namin para just to have fun. Ilang days na lang wedding na namin. So, ayan, medyo nagre-release ako ng wedding jitters, ba tawag sa ganon. So, syempre, ang mga principal sponsors hindi pwedeng mawalan ng gift. So, ito ang i-prepare namin ni husband-to-be para sa aming mga ninong and ninang. Siyempre, inisa-isa ko kada box. So, kung 10 yan, lahat yung 10, trinayal ko. Nakakahiya sa mga ninong-ninang na baka ang mabigay natin sa kanila is defective item. Hindi na ako naglagay ng label or tag namin na galing sa wedding namin yan para ma-display nila sa sala, sa kwarto, or sa office. At saka, ang alam ko, okay ito sa health. Iniwasan namin magbigay ng regalo na tingin namin magiging kalat lang sa bahay. So, talagang inisip namin yung magagamit talaga nila. This is something na we both agreed on ng husband-to-be ko. Yung gusto namin is ganoon nga. Siyempre, ayusin natin ang pagbalik sa box. Make sure na hindi siya madamage. And pinunasan ko lang kasi may mga konting dust and powder ng asin. Nagpa-help na ako sa mga friends ko na gumawa ng wedding wands kasi kulang na talaga sa time. Tapos, nagpa-home service na lang ako ng para sa nails ko. Syempre, hindi pwedeng tsaka ang kuko natin sa wedding. Pinagawa ko yung nails ko 2 days before the wedding kasi nga niiwasan ko na magkaroon pa ng sira or ibalik ko sa technician yung kuko ko. Quick story lang, no? So, si ate, siya talaga ang gumagawa ng mga nail extensions ko. So, naalala ko pa noon nung first try ko sa kanya, tapos nagustuhan ko yung gawa niya, yung magaan yung kamay niya, hindi ako nasugatan. Sabi ko, ate, pag kinasal ako, ikaw ang kukunin kong gagawa ng wedding nails ko. Kaya lang, hindi ko na-picturean yung kuko ko na after. So, ito lang ang meron akong copy ng gawa niya. So, ito yung binili naming shoes ni husband-to-be. So, ako kasi nung time na yan, inaayos ko na yung mga dadalhin namin sa hotel, yung prep area namin. Sa totoo lang, super busy namin during yung week ng kasal kasi naghahakot na rin ng gamit kami papunta dun sa magiging bahay namin. Tapos, yung mga kapatid kasi ni husband-to-be, naka-check-in na dun sa hotel ng prep area namin. So, yung mga gamit namin na gagamitin for wedding, yung iba doon nandoon na para wala nang makalimutan. As you can see, hindi ko pinili yung traditional na white shoes. Ang pinili ko yung silver kasi sabi ko, para magamit ko pa after kasal. Hindi naman siya super white na white. Actually, hindi ko nga in-expect na ito magiging wedding shoes ko. Nagkataon lang din na naka-add to cart to sa akin matagal na. So, ito yung last hakot ni husband-to-be sa mga gamit ko. As you can see, yung buong week namin punong-puno ng ganap. Nakakapagod, nakaka-stress, pero na-enjoy namin. I'm not a professional DIY. Ginawa ko lang namin yung tingin namin na tama para sa amin. So, sabi nga nila, your wedding, your rules. Dapat kayong dalawa ang masunod sa kasal nyo. Thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo itong video na to.